Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa ating social media platform, Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. O dito mga kabunyog, mga kababayan, sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at Facebook page natin, may mga bago tayong isyung tinatalakay. Kaya lagi po kayong mag-abang dito po sa ating YouTube channel na ito at Facebook page. Attorney Ricky Tumutorgo. Ito, pag-usapan natin. Si Senadora Risa Hontiveros, binira yung mag-asawang Diskaya, lalo na si Corly Diskaya, yung lalaki, ano? Binira. Paano binira ni Senadora Risa Hontiveros? Doon pa lang sa pagdinig ng Blue Ribbon, nung isang araw, nung January 19. Sinabihan na ni Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, bakit daw ang parang ang hirap kila Corly Diskaya na i-produce yung ledger? Bakit ang hirap kila Corly Diskaya i-produce yung ledger mula 2016 to 2022? Ang dali nga nilang na i-produce yung listahan ng mga proyektong hawak nila mula 2022 to 2025. Pero pagdating dun sa 2016 to 2022, hindi nila ma-produce. At kung ano-ano rin ang palusot ni Corly Diskaya. Sabi ni Corly Diskaya, Mr. Chair, pasensya na kasi wala na kaming staff. Alam nyo naman, inalisan na kami ng staff. Wala na kaming natirang staff. Yung misis ko nakakulong. Ako nakakulong din. Yung mga staff namin nagsialisa na. Pero hindi umubra yung ganung sagot kay Senadora Risa Hontiveros. Kasi ang issue talaga doon, ito, bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. Oo nga naman. Obvious naman na pinagtatakpan itong mga Diskaya yung panahon ni Duterte. Yung 2016 to 2022. Ang hinihingi kasi ng Senate Blue Ribbon sa pamamagitan ng motion ni Senadora Risa Hontiveros, yung ledger, ibig sabihin, ano ba yung mga projects na mga kontrata sa gobyerno, sa DPWH na nakuha ng mga iba-ibang kumpanya ng mga Diskaya mula 2016 to 2022. Saan-saang lugar yan? Anong project yan? Magkano ang amount niya? Yun ang importante. Ang problema, ang binigay lang ng mag-asawang Diskaya, yung 2022 to 2025. Yan lang yung mga binanggit nila sa kanilang sworn affidavit. Pero yung 2016 to 2022, hindi. Anong ibig sabihin niya? May pinoprotektahan sila. Sino ba yung kaninong administrasyon ba ang 2016 to 2022? Ay di natural kay Duterte, di obvious na kaagad kung sinong pinoprotektahan. Samantalang, inaamin din naman ng mag-asawang Diskaya, inaamin din naman nila na sila'y yumaman ng sobra ng todo panahon ni Duterte. Tinanong pa nga yan ni Bato, di ba? Tinanong ni Bato. So kailan po kayo talaga yung yumaman na bigla, mabilisan? Simula po 2016, sabi niya. Hindi, pakiulit, anong taon? Baka po, kasi naayaw ni Batong sabihin na 2016 kasi Duterte yun. Nung hearing din sa Kamara, tinanong din ni Congresswoman Beatrix Luestro. Inamin din ng mag-asawang Diskaya yung biglang laki ng kanilang assets. Kung ilang percent ang linaki ng kanilang assets, ang kanilang 2017 to 2022. At panahon ni Duterte yon. So gustong makita ni Senadora Risa saan-saang lugar yun. Kasi yun pwedeng paimbestigahan eh. Ay ngayon, obvious na ayaw isubmit ni Corly Diskaya yon kasi kung sinubmit nila yon, bibisitahin yon, pupuntahan yon. At doon makikita ang mga ghost projects at substandard projects.
Madidiin ngayon sila Diskaya, madidiin sila Duterte, madidiin si Mark Villar. Yan yung dahilan diyan. Kaya kung ano-ano pang palusot ni Corly Diskaya, akala niya naman malulusutan niya si Senadora Risa. Anong sabi ni Senadora Risa? Wag mo nga kaming ano, wag niyo nga kaming anuhin diyan. Yun din yung sinabi ni Senador Kiko Pangilinan. Hindi naman kayo nagko-cooperate eh. Kasi inaabogaduhan ni Diskaya, ni Marcoleta. Bakit daw hindi nabibigyan ng witness protection program? Sa witness protection program, hindi nalalagay itong mag-asawang Diskaya. Ay sabi ni Senador Kiko Pangilinan, hindi kayo nagko-cooperate sa Senado. Bakit naman kayo gagawing state witness? O bakit naman kayo isasailalim sa witness protection program? Simpleng-simpleng cooperation sa Senado, hindi nyo magawa. Yun na nga. Yung hinihinging ledger ni Senadora Risa Hontiveros, hindi nila madala. Kaya ang obvious doon, may pinagtatakpan sila. So paano ka ngayon magiging state witness? May pinagtatakpan ka. May pinagtatakpan ka. Ang gusto mo lang na isubmit na mga ledger o mga impormasyon yung 2022 to 2025. Ay di panahon ni Marcos yan. Yung panahon pala ni Duterte. Yan yung problema dun eh. Yan yung problema. Kaya si Senadora Risa Hontiveros, hindi nadadala ng mga paliwanag ni Corly Diskaya. Ganon din si Senador Kiko Pangilinan. Sabi ni Senadora Risa, ano yon? Ano yan? Obvious yan. Mayroon kayong pinagtatakpan. Kasi lalabas na dyan si Bato de la Rosa. Lalabas na dyan si Bongo. Yung mga panahon ni Duterte. Yung namayagpag nung panahon ni Duterte. Ayaw nila yun eh. Ang gusto nila, ang imbestigahan lang, yung panahon lang ni Marcos. Yun ang gusto nila Marcoleta. Yun ang gusto nila Diskaya. Kaya may pagtatakip ito. Kaya lang, imagine niyo naman, selective na lang yung kanilang nilalabas na mga information. Hindi talaga sila nagko-cooperate. Hindi nga binibigay yung ledger. At hindi pa magsasauli ng yaman. At gusto pa nila ilagay sa witness protection program, gawing state witness. Pag linagag ka sa state witness, di wala ka ng kaso. Libredo ka na. Ang ano naman nila, ang kapal naman ng mukha nila. Itong mga Diskaya. Kaya lang yun na nga. Hindi sila uubra kay Senadora Risa. Hindi sila uubra dyan. Kaya barado sila eh. Barado sila kay Senadora Risa Hontiveros. Kaya anyway, abangan natin. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari dyan. Ang malinaw dito, mga kabunyog, mga kababayan, talagang kila Senadora Risa Hontiveros, hindi pwedeng hindi imbestigahan yung mga pangyayari nung panahon ng Duterte. Hindi pwede. Kasi, yan eh, importanting rin. Kasi maraming transactions noon ng mga substandard at ghost. Yung mga Diskaya nga, lumaman ng todo sa panahon na yan, 2016 to 2022. Kumbaga nagpatuloy na lang naman sila yung nila transaction sa DPWH 2022 to 2025. Pero yung talagang paghirit ng napakaraming transactions panahon ng Duterte. Kaya nga naka-joint venture pa ng Diskaya yung kumpanya ng pamilya ni Bongo di ba? Ano kaya 'yon? Maayos ba ang pagkaka-implement ng mga projects na 'yon? Baka naman mga ghost projects din 'yon. Kaya gustong makita ni Senadora Risa Hontiveros yung ledger. Yun yung importante, yung ledger. Yun yung ayaw ibigay ng mag-asawang Diskaya.